Hello, what's up? Your best here. Masakit ba ang inyong likod? Hirap ka sa pag-ihi? Nananakit ang tuhod bunga ng rayuma? Mayroong UTI at marami pang iba. Dahil baka hindi mo pabatid na ang mga bahaging ito pala ng guyabano o ang mga nalalaglag na bahagi buhat sa bulaklak ng guyabano ay napakabisa at mapapakinabangan din pala. Mayroon ka rin bang mga sakit na nararamdaman kagaya ng ating mga nabanggit? At matapos mong ipakonsulta sa doktor, ay hindi pa rin naman humuhupa at nawawala ang sakit. Bakit hindi mo subukan ang puno ng guyabano na maging noon pa man ay napatunayan ng maraming nalulunasan at kondisyong naaagapan? Madalas nating naririnig na ang dahon ng guyabano ay epektibong herbal. Gayon din ang mga bunga nito na maliban sa masarap ay masustansya rin. Subalit narinig mo na rin ba na maging ang mga bulaklak ng puno ng guyabano ay may kagamitan din pala? Ito ay ang mga dilaw na hugis-pusong bahagi ng bulaklak ng guyabano na nahuhulog sa lupa kapag ito ay bumubukad na. Ang mga bulaklak ring ito ng guyabano tulad ng dahon ay napakainam para sa mga nakararanas ng hirap sa pag-ihi, UTI at katulad pa nitong kondisyon na dulot ng mga harmful bacteria sa daluyan ng ating ihi. Ang vitamin C nitong taglay ay mahusay upang maiwasan ang ganitong mga klase ng karamdaman. Nakapagpapababa din ito ng cholesterol level na karaniwang problema ngayon at maaaring mapunta sa stroke kung hindi maagapan. Sa tulong ng niacin nitong taglay ay maibuboost ang mga good cholesterol na mas kailangan ng ating katawan. Mainam din itong remedy sa mayroong anemia o madalas na pananakit ng ulo at sentido. Kung lagi naman kayong nakararanas ng leg cramps dahil sa palaging pagtayo, gayon din naman sa pananakit ng kasukasuan at tuhod, bunga ng rayuma, napakabisa rin ng guyabano flower para dito. Nakapagpapalakas din ito ng buto at nakapagpapaganda ng pang-araw-araw na mood. Napakabisa rin ng guyabano para sa mayroong mga cancer upang malabanan ito at upang maiwasan ang pagkabuo ng mga cancer cells sa ating katawan. Gayon din sa pananakit ng likod at isa ngang immune system booster. Kaya naman maliban sa dahon nito, ang mga nahuhulog na bahagi buhat sa bulaklak nito ay napakabisa rin pala. Ang mga pinaglagaan ng bulaklak nito ay maaari mong gawing tubig sa umaga, tanghali at gabi bago kumain hanggang sa tuluyan na ngang mawala ang nararamdamang sakit. Subalit kung mayroon pa kayong ilang kondisyon sa kalusugang iniinda, mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor bago ito subukan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng bulaklak ng guyabano? Nakatikim ka na ba ng prutas na guyabano o tinatawag ring langka o landra? Isang popular na prutas lalo na nga sa mga tropikal na bansa, kagaya nga dito sa Pilipinas. Subalit hindi lamang alam ng karamihan na ito pala ay napakahusay at napakabisa. Mahusay sa mayroong cancer, sa may UTI, mga problema sa tiyan at marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin naman natin ang mga benepisyo sa ating katawan at sa ating kalusugan ng puno at prutas na guyabano. Ang soursop o guyabano sa Tagalog ay tinatawag ring graviola at guanyabana. Ito ay isang prutas na mula sa puno ng Muricata. Isang evergreen na puno na mayroong medyo malalapad na mga dahon. Ang guyabano ay isang green o yellow-green na prutas at kadalasang nagtataglay ng mga mumunting spike. Ang mapuputing laman nito ay may halimuyak namang kahawig ng pinya
at lasa na nalalapit sa strawberry at apple at mayroong taglay na citrusy flavor. Ang creamy texture naman na laman nito ay para namang kagaya ng saging. Ngunit batid mo ba na ang prutas o puno ng guyabano ay nag-uumapaw pala sa mga gamit at health benefits? Kaya nga kadalasan ay makikita itong sangkap ng mga food supplements, vitamins at mga juices. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga posible nitong pagkagamitan. Number 1. Ang mga tao na dumaranas o nagdaraan sa chemotherapy ay marapat na kumain ng prutas na guyabano, sapagkat ito ay makapagpapabilis ng pag-recover ng mga cells at ng immune system. Number 2. At kung kayo naman ay dumaranas ng pananakit ng tuhod o kasukasuan ng dahil sa rayuma at arthritis, mabisa rin ang prutas na ito. Number 3. Sa tulong rin ng madalas mong pagkain ng prutas na guyabano, ay magiging malinis at maayos ang daloy ng inyong pag-ihi at ang mga iniindang UTI. Number 4. Kung kayo naman ay mababa ang iron sa katawan, makatutulong at makababalanse rin ang prutas na ito. Number 5. At dahil mahusay sa pandagdag ng lakas ang guyabano, ay nakababawas rin ito sa posibleng pagdanas mo ng mga pitig o muscle cramps. Number 6. Magaling din sa inuubo at mayroong asthma ang pagkain ng prutas na guyabano. Number 7. At panlaban din ito sa ilang mga problemang kaugnay ng sakit sa tiyan o mga stomach distress. At ang panghuli at ang pinakamahusay nitong gamit ay mabisa itong panlunas sa mayroong mga cancer. Bagaman walang matibay na tala na ito nga ay nakaalis ng mga cancer cells, ay patuloy pa rin itong naiugnay sa karamdamang ito. Hindi lamang ang pagkain ng prutas nito ang maaari ninyong gawin, kundi ang pagpapakulo ng 7 hanggang 10 dahon ng guyabano at inumin ito 3 beses sa isang linggo sa loob ng isang araw. Hindi ba't napakaraming prutas o mga halaman sa paligid na lingid nga sa ating kaalaman ay siyang lunas pala sa ating karamdaman? Bagaman ang ilan sa mga ito ay hindi pa aprobado ng siyensya, ngunit maging noon pa man, maging ang ating mga ninuno, ito ay ginagamit na nila. Kaya naman isang paalala na ingatan ang ating kalusugan, sapagkat ito ay isang kayamanan. Sumangguni sa mga doktor kung kinakailangan, ngunit ang pamumuhay pa rin ng malusog ang unang hakbang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.